Well mga kapupong, isang tanker na may kargang oil ang muling hinarang ng barkong pandigma ng Estados Unidos sa gitna ng mas pinaigting na pagbabantay sa mga rutang pandagat na konektado sa Iran. Hindi pinayagan ang nasabing sasakyang dagat na makapasok sa pantalan, ayon sa mga opisyal na may direktang kaalaman sa operasyon. Ang insidenteng ito ay itinuturing na bahagi ng tuloy-tuloy na plano ng Washington na higpitan ang galaw ng oil shipments sa rehiyon. Sa mga oras na nagpapatuloy ang ganitong mga aksyon, lumilitaw din ang mas malawak na direksyon ng pulisya na iniuugnay sa kay Donald Trump. Sinabi sa mga ulat na hinikayat niya ang kanyang mga aide na paghandaan ang mas mahabang pagpapatupad ng maritime restrictions laban sa Iran. Layunin umano nitong paliitin ang kakayahan ng bansa na kumita mula sa oil exports, isang mahalagang bahagi ng kanilang ekonomiya. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, mga kapupong, nananatiling open ang komunikasyon sa pagitan ng magkabilang panig. May mga representatives mula sa iba't ibang bansa na dumating sa mga pagpupulong upang subukang mapababa ang tensyon. Para sa ilang eksperto, ang kombinasyon ng presyon at diplomasya ay isang pamilyar na approach sa ganitong sitwasyon, kung saan sinusubukang balansehin ang kontrol at pakikipag-usap. Sa panig ng Iran, sinabi ng kanilang mga opisyal na pinag-aaralan nila ang posibleng praktikal na plano bilang tugon sa mga paghihigpit. Bagamat wala pang malinaw na detalye, ipinapakita nito na hindi nila basta pinapalampas ang mga nangyayari. Gayunman, napapansin ng mga eksperto na maingat ang bawat galaw ng Tehran upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Pero mga kapupong, ramdam din ang epekto nito sa pandaigdigang merkado. Nananatiling matatag ang dolyar ng Estados Unidos na sinusuportahan ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa direksyon ng pulisya nito. Sa mga oras na sinusuri ng financial analysts ang sitwasyon, kanilang tinututukan ang posibleng epekto sa supply ng oil at sa mas malawak na galaw ng trading sa buong mundo. Ang sektor ng shipping ay isa rin sa direktang naaapektuhan dahil sa presensya ng mga barkong pandigma at sa posibilidad ng karagdagang paghaharang. May ilang kumpanya na nagbabago ng ruta at nagdadagdag ng safety measures. Para sa mga eksperto, ipinapakita nito kung gaano kasensitibo ang global trading sa mga ganitong pangyayari, lalo na sa mga rutang mahalaga sa daloy ng energy resources. Anyway, mga kapopong, ang mga kalapit na bansa sa rehiyon ay patuloy ding nagmamasid sa sitwasyon. Marami sa kanila ang umaasa na mapanatiling open ang mga pangunahing daanan ng mga barko upang hindi maapektuhan ang kanilang sariling ekonomiya. Ang ilan ay nananawagan ng pagpigil at mas maingat na paghawak sa sitwasyon upang maiwasan ang mas malawak na komplikasyon. Sa larangan ng diplomasya, nagpapatuloy ang pag-attend ng mga leader at representatives sa mga closed-door meetings. Layunin ng mga talakayang ito na makahanap ng paraan upang mabawasan ang tensyon at maiwasan ang mas seryosong alitan. Bagamat mabagal ang progreso, may paniniwala ang ilang eksperto na mahalaga ang ganitong mga pag-uusap upang mapanatili ang katatagan. Well, mga kapupong, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng masalimuot na ugnayan ng seguridad, ekonomiya at diplomasya. Ang bawat plano at aksyon ng mga bansa ay may kaakibat na epekto hindi lamang sa rehiyon, kundi pati sa mga tao sa mundo. Sa mga oras na patuloy ang mga operasyon sa dagat at ang usapan sa likod ng mga pinto, nananatiling hindi tiyak ang magiging direksyon ng mga susunod na pangyayari. Pero mga kapupong, malinaw na ang balanse sa pagitan ng pagpapatupad ng mga patakaran at pakikipag-ugnayan ng susi upang maiwasan ang mas malalim na sagupaan. Habang patuloy ang pagbabantay sa mga rutang pandagat, inaasahan ng mga eksperto na ang bawat panig ay mananatiling maingat sa kanilang mga desisyon upang mapanatili ang kaayusan sa isang sensitibong bahagi ng mundo. Well, mga kapupong, sa gitna ng marupok na kasunduan ng pagtigil sa sagupaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, patuloy na nagiging sensitibo ang sitwasyon sa nasabing mahalagang rutang pandagat. Maraming eksperto ang nagsasabi na kahit maliit na insidente sa lugar na ito ay maaaring makaapekto agad sa global na trading at ekonomiya. Sa mga oras na nagsimula ang serye ng air operations ng Estados Unidos kasama ang Israel laban sa mga pasilidad ng Iran, unti-unting lumawak ang tensyon. Hindi lang ito nanatili sa lupa, kundi umabot din sa karagatan, pati sa larangan ng diplomasya at ekonomiya. Ang mga pangyayaring ito ang lalong nagpaigting sa hindi pagkakasundo ng magkabilang panig. Bilang tugon, mga kapupong, nagpatupad ang Iran ng mas mahigpit na kontrol sa Strait of Hormuz. Sinabi ng kanilang mga opisyal na kailangang may pahintulot ang mga barko bago makadaan. Dahil dito,
maraming shipping companies ang nagdesisyong umiwas muna sa ruta o maghintay ng mas ligtas na kondisyon. Sa loob lamang ng ilang araw, bumaba ang bilang ng mga barkong dumadaan na agad nakaapekto sa global na trading at supply chain. Kasunod nito, inanunsyo ni Donald Trump ang pagpapatupad ng naval blockade laban sa Iran. Layunin umano nito na mapanatili ang seguridad at hikayatin ang pagpapatuloy ng pag-uusap ng magkabilang panig. Kasabay nito, pinalakas ng Estados Unidos ang pagbabantay sa karagatan kabilang ang pag-inspeksyon at pagharang sa ilang barko na pinaghihinalaang lumalabag sa mga patakaran. Sa kabila ng mga hakbang na ito mga kapupong, hindi pa rin nawawala ang mga insidente sa dagat. May ilang barko ang napilitang magbago ng direksyon matapos makatanggap ng babala, habang ang iba naman ay pansamantalang huminto sa kanilang biyahe. Nagdulot ito ng pangamba sa mga kumpanya at lalo na sa mga tripulante. Libu-libong seafarers mula sa iba't ibang bansa ang apektado. May ilan na na-stranded sa mga pantalan, hindi makaalis o makabalik sa kanilang pamilya. May mga ulat na nakarinig sila ng malalakas na tunog mula sa himpapawid at nakasaksi ng hindi pangkaraniwang galaw ng mga puwersa sa paligid. Para sa marami, ito ay nagdulot ng matinding stress at pag-aalala. Mga kapupong, nagkaroon man ng pansamantalang kasunduan para sa pagtigil ng sagupaan noong Abril, hindi ito nagtagal. Hindi nagkasundo ang magkabilang panig sa mahahalagang usapin tulad ng pagbubukas muli ng Strait of Hormuz at ang pagpapatuloy ng naval blockade. Dahil dito, nananatiling marupok ang sitwasyon at maaaring magbago anumang oras. Sa kasalukuyan, parehong panig ay nagpapatuloy sa kanilang plano. Pinananatili ng Iran ang kontrol sa pagdaan ng mga barko kung saan limitado lamang ang pinapayagan at may kasamang bayarin. Sa kabilang banda, iginiit ng Estados Unidos ang layunin nitong tiyakin ang malayang paglalayag ng mga barkong hindi konektado sa Iran. Nagpadala rin mga kapupong ang Estados Unidos ng karagdagang puwersa sa rehiyon upang palakasin ang kanilang presensya. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng kanilang plano para mapanatili ang kaayusan. Gayunpaman, may ilang eksperto ang nagsasabi na maaari itong magdulot ng mas malaking pagtaas ng tensyon kung hindi maayos ang sitwasyon. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang mga pag-uusap para sa posibleng mas malawak na kasunduan. Sinabi ng mga opisyal na may pagkakataon pa para sa maayos na solusyon, ngunit mabagal ang progreso at maraming hamon ang kailangang lampasan. Mga kapupong, ramdam din ang epekto nito sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Dahil sa pagbawas ng mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz, naapektuhan ang supply ng oil at iba pang produkto. Nagdulot ito ng pagbabago sa presyo sa merkado, na nararamdaman sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kabila ng tensyon, may ilang barko pa ring dumadaan sa mga oras na bahagyang humuhupa ang sitwasyon. Ngunit nananatiling mababa ang bilang nito dahil sa patuloy na pag-iingat ng mga kumpanya at piloto. Anyway, mga kapopong, ang sitwasyon sa Strait of Hormuz ay nagpapakita ng maselang balanse sa pagitan ng kooperasyon at hindi pagkakasundo. Habang nagpapatuloy ang mga plano at pag-uusap, nananatiling nakatutok ang mga tao sa mundo sa inaasahang magiging direksyon ng kasalukuyang krisis.